God, sa kapatihan po ninyo. Thank you, God, for everything. Thank you, Holy Spirit, for your grace and mercy. Thank you, Lord, na ikaw patuloy sa gumagalaw sa aming kaligtaan. Salamat po, Panginoon. Manguna ka, maghari ka, Panginoon. Thank you, Lord. Bless po ninyo yung mga anak. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Come on, everyone. Let's worship the Lord. Let's just honor Jesus right now. Thank you, Lord. Thank you. Okay, can I call si MJ? Kantahin lang natin ito kinanta last week. Ano ba ang mic? Palitan mo na lang ako. Aba niya na. Sige, can I ask everyone, let's close our eyes for a moment. God, we invite your presence in this place. Lord, as the deer pants for the water, so our soul pants for you. As the deer longs for water, Lord, ganun, Panginoon, yung puso namin nagde-desire para sa iyong presensya. God, despite of everything that happened, you are still on the throne, you are still God, at nakakatayo kami dahil sa grasya mo, Panginoon. And natapos na yung mga bagyo. Natapos na mga sunod-sunod na bagyo. Bagyong literal at bagyong personal. At sa kabila ng lahat, may bagyo man o sa panahon ng kalmado, ikaw pa rin ang Diyos. Let's worship the Lord. Let's sing this song. There is an endless song echoes in my soul. I hear the music ring. Can I hear the worship team ko? Alakay ng mic. And though the storms may come, I am holding on to the rock I keep. Once more, let's hear. There's an endless song. There is an endless song echoes in my soul. I hear the music ring. And though the storms may come, I am holding on to the rock I keep. Okay, How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? And though I am loved by the King, and it makes my heart wanna sing. Lord, we come before you and we declare this. Let's make it our prayer. Lift my hands. And I will lift my voice in the darkest night, for all my Savior lives. And I will walk with you when you see me true, and sing the songs you give. And I will live
in the darkest night. For I know my Savior lives, and I will walk with you, knowing you see me through, and sing the songs you hear. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my Last heart. word, that's clear. How can I keep from singing your praise? Let's clear this. How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart wanna sing. That's clear. That everything, no matter what happens, no matter what is the season, we will keep on declaring that He is good. We will keep on singing that He is an amazing God. Let's sing. I can sing in the troubled times, sing when I'm weak. I can sing when I lose my step and I fall down again. I can sing 'cause you pick me up, sing 'cause you're there. I can sing 'cause you hear me, Lord, when I call you in prayer. I can sing with my last breath, sing, for I know that I sing with the angels. Mababa lang. Ulit. I can sing in the troubled times, sing when I'm weak. I can sing when I lose my step and I fall down again. I can sing 'cause you pick me up, sing 'cause you're there. I can sing 'cause you hear me, Lord, when I call to you in prayer. I can sing with my last breath, sing, for I know that I sing with the angels around the throne. The last time, let's clear. In the troubled times, sing when I'm weak. Number one. I can sing when I lose my step and I fall down again. I can sing 'cause you pick me up, sing 'cause you're there. I can sing 'cause you hear me, Lord, and I call you in prayer.
I know I am loved by the King, and it makes my heart. How can I keep from singing your praise? How can I ever say enough? How amazing is your love? How can I keep from shouting your name? I know I am loved by the King, and it makes my heart want to sing. Yung final partner right now, pinakamalapit ng tao sa'yo. Just hold the hand of that person, balikat. Yung babae yan, pwede mo yakapin. Lalaki lang, pwede mo yakapin right this very moment. Just let the love of God be poured out in this place through your brothers and sisters in Christ. Diba? Now, no matter what, we have people with us. Let's sing in bridge. Let's end there. I can sing. Pwede mo taas ko. Diretso na. I can sing in the troubled times, sing when I win. I can sing when I lose my step and I fall down again. I can sing 'cause you pick me up, sing 'cause you're there. I can sing 'cause you hear me, Lord, when I call you in prayer. I can sing with my last breath, sing for I know that I sing with the angels and the saints around the throne. Lord, we're singing saints around your throne. Can I invite for a moment right now? Just honor Him. Just on your own word. Just praise Him. On your own word. Just love Him. Come on, everyone. Let's open our lips, declaring that we are singing with the angels around, and the saints around the throne of God right now. Come on. Let's just declare that He is an awesome, He is a wonderful God. There's no one like Him. Jesus is worthy. Come on, everyone. Let's just honor Him. Just take the presence of the Lord is upon this place. Jesus. Worship you, Lord God, and we're giving you praises, Lord God, sa nagagaling sa puso namin, that we open heart, open mind, Lord God, that we will serve you. Walang may mga hindrance man na ibang bagay, Lord God. Ikaw na po. Holy Spirit, thank you, God, for this moment. We love you. We praise you. Can I ask you to pray for that person na malapit sa iyo? And simply pray, Lord, let this person come to know you more. Come on, everyone. Pray natin. Come on. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your privilege. Bless you. We honor you. Thank you, Lord. This is the day. Spirit, Lord You make. God, You'll be glad to give give us, us. Lord God, that they may taste you, Lord God. Pwede ba natin palakpakan ang Panginoon natin? Come on, everyone. Let's just give our praise lang. Sige, paano ba gagawin natin? Sige, can I call you worship team? Kaya pa the worship team. Sige, come on, everyone. Let's worship the Lord. Come on, this is the day that we have the time to worship our Lord. Amen? Amen. This is the day that we can rejoice. This is the day that we can praise the Lord. Amen? Amen. So, lumabas tayo sa pwesto natin. Let us praise the Lord today and have worship today. Amen? Come on. There's a light that shines in hope and rays to the sky.
behind what happened yesterday. Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. Cause today there's a new thing happening. Just behind what happened yesterday. Cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday. Cause today there's a new thing happening. Just behind what happened yesterday. Cause
he worthy? Isn't he worthy? Isn't he? Our God is worthy. Isn't he worthy? Isn't he worthy? Isn't he worthy? Isn't he worthy? Yes, he is. Our God is worthy. Isn't he worthy? Isn't he worthy? Isn't he worthy? Isn't he worthy? Yes, he is. Our God is worthy. Isn't he worthy? Isn't he worthy? Isn't he worthy? Isn't he worthy? Yes, he is. Our God is worthy. Isn't he worthy? Isn't he worthy? Isn't he worthy? Isn't he worthy? Yes, he is. Our God is worthy. Isn't he worthy? Isn't he worthy? Isn't he worthy? Isn't he worthy? Yes, he is. Our God is worthy. Yes, he is. Our God is worthy. Isn't he good? Isn't he great? Isn't he faithful? Look at my life. Look what he's done. Isn't he able? Isn't he good? Isn't he great? Isn't he worthy? Oh, he's worthy, isn't he? Isn't he good? Isn't he great? Isn't he faithful? Look at my life, look what he's done. Isn't he able? Isn't he good? Isn't he great? Isn't he worthy? Oh, he's worthy, isn't he? Isn't he good? Isn't he great? Isn't he faithful? Look at my life, look what he's done. Isn't he able? Isn't he good? Isn't he great? Isn't he worthy? Oh, he's worthy, isn't he? Isn't he good? Isn't he great? Isn't he faithful? When everyone is clear. Look at my life, look what he's done. Isn't he able? Isn't he good? Isn't he great? Isn't he worthy? Oh, he's worthy, isn't he? Come on, can I ask everyone, let's lift our hands to the Lord right now for a moment. And God, thank you for this moment. We declare that you are God. We will just keep worshiping the Lord. Non-stop tayo. Let's declare that all our days, we'll just keep honoring Jesus. We praise you, Lord. We praise you, Lord. Come on, everyone, let's worship the Lord. Jesus. Proclaim your awesome power, set on mighty deeds. Declare your future kingdom of everlasting peace. Proclaim your
love in my life, your Once more, everyone. love, your love in my life, your love. And as everyone, let's continue to lift up our hands to the Lord. We declare that there's no God like Him. He's an awesome, wonderful God. To honor Him, to praise Him. Let's just continue to worship the Lord. Who else would rocks cry out to worship? Whose glory taught the stars to shine? Perhaps creation longs to have the words to sing, but this joy is mine. Let's sing once more. Who else would rocks cry out to worship? Who else would rocks cry out to worship? Whose glory taught the stars to shine? Perhaps creation longs to have the words to sing, but this joy is mine. With a thousand hallelujah, we magnify your name.
King of heaven praise, for he rose, now he reigns. We will sing forever praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven praise. For he rose, now he reigns. We will sing forever praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven praise. For he rose, now he reigns. We will sing forever praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven praise. For he rose, now he reigns. We will sing forever. With a thousand hallelujah, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. A thousand hallelujahs, a thousand more. That's the power. With a thousand hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. A thousand hallelujahs, a thousand more. Can I hear the chorus? With a thousand hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. A thousand hallelujahs, a thousand more. Yes, everyone, listen to our hands to the Lord right now. With can a lift up your two thousand hands. Habang dinideclare natin, hallelujah, we kantahin natin ang may lambing sa magnify Panginoon. your Come on, name. everyone, let's declare this. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. A thousand hallelujahs, a thousand more. Come on, everyone, let's declare 1,000 hallelujah. With a thousand hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. A thousand hallelujahs, a thousand more. God, we come before you right now. And yes, everyone, let's
lift our two hands to the Lord. Lahat na nakakarinig at tinig ko, wherever you are, even you're kneeling, if you're standing, just go ahead, just lift up your two hands to the Lord. A sign of worship, a sign of surrender, as a sign that He is God, no matter what. Lord, thank you. Bless everyone that is in this place. God, we want to worship you. We want to worship you. We want to glorify your name. Habang nakataas ng mga kamay natin, kantahin natin habang nakataas ng mga kamay natin. Everyone, tayo lahat, wala mo na worship leader. 1,000, hallelujah. Everyone. Hallelujah, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000. Isang beses pa. Pwede ba taas natin tinig natin sa everyone na can hear my voice? Hallelujah. Thank you, Jesus. Sing 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor, and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000. Whether it's 100 hallelujahs, 1,000, or 1,000,000 hallelujahs, these words, Lord, are not enough. These words are not enough to give you all the glory that you deserve, God. To give you all the glory and all the praises that you deserve, God. But right now, thank you na sinasamahan mo kami sa lugar na to. Thank you na sinasamahan mo kami sa oras na to. Thank you, God. Can I ask everyone for a minute or for some seconds right now, just give Him thanks. Just give Him all the glory. Open our lips. Come on, everyone. Sabihin natin ang mga kabutihan ng kabutihan, ng pagmamahal ng Diyos. Declare natin gaano siya kabuti, gaano siya kabanal, gaano siya kadakila, kawalhati. Come on, let's lift our voice, everyone, in this room. Let's lift His name. Let's lift up His name. Thank you, Jesus. You're worthy. You're awesome. There is no one like you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat po. Lord, thank you for this opportunity. You deserve all the glory and the praises, God. Thank you, Lord. In Jesus' name. Everyone says, Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Come on, isang malakas sa jackpot para sa ating Panginoon buhay. Sige, bago ka makaupo, pwede mo yung ng katabi mo, ngitian mo yan. Ganyan, sige, sige. Yan. Bigyan ko kayo ng, sa lahat ng gusto mag-CR, bigyan ko kayo ng 5 minuto. Yan, sige, pwede kayo mag-CR. Yan, yan. Isa-isang CR lang, ha? Grabe. Grabe si Lord. Okay? Can I ask, tungkol pa yung lahat ng chair dito. Kompleto tayo, konti lang yung chair. 40 chairs yan. Mapit kayo. Dilawang na sa dilo. Wala sa likod, wala sa likod. Sige na. Sige na, occupy the chairs. Wait lang. Medyo mainit. Hindi ko lang kung may problema yung aircon natin. Parang ano yan? Medyo lumamig na ba dyan? Sa area dyan? Lumamig na ba dyan sa area nila? MJ, lumamig na ba dyan? Yan sa area nila. Mainit kasi kanina. Mainit eh. Sige. Ginagabihan diba? Thank you. Lapit tayo dito. Sige. Okay. Sige, aandar na. Sige, aandar na. Okay. Can I ask, yung mga nasa likuran, may tao pa sa harap po, o move forward yung iba. Move forward tayo yung iba dito. Oh, walang tao sa harap. Okay. Move forward yung iba.
Okay. Sige. Okay. Gamit na pa tayo whiteboard pero mamaya na lang. So may dalawang session tayo today. Okay, but right now, okay. Ngitian mo muna isang malaking ngiti sa katabi mo. Sabihin mo, masaya ako makita ka. Yan. Saka guys, again, welcome natin si Chanel. Okay. Yan. Welcome natin si Chanel. Welcome si Chanel. Yan. Okay. Okay. So maraming wala ngayon dahil yung iba may sakit. Birthday mo? Paano mo? Okay. Yan. Yan. So, buti. Yung iba wala kasi may mga may sakit. Okay. So, pero, ito muna, sa major announcements. Okay. Sa major announcements. Okay. Next Saturday. Okay, listen everyone. Listen. I need your attention. I need your full attention. 100% attention. Mamaya natin ito pag-uusapan, hindi kayo, okay? Next Saturday, November 30 to December 1. Okay, andyan pa ba yun? Yung load. Ayan! Pakibasa nga. Ano meron? 1, 2, 3, go! Okay. Tuloy ang refreshing retreat natin. Okay? In other words, 100% tuloy ito. So, mga leaders, mga life group leaders, disciples, tingin sa akin. Okay. Your assignment is this. I-organize, immobilize, pilitin sila pumunta dito. Okay? Next Saturday. Okay? Nandito ka. Ito. So, Pastor, may pasok kami ng Sabado. November 30 po yan, holiday. Sa mga MHS na malang may pasok, holiday po yan. Okay? Holiday yan. Kahit may pasok kayo, holiday pa rin yan. Okay? Official holiday yan. Kung nireklamo kayo at nirequire kayo pumasok, sabihin nyo, official holiday yan. Okay? Walang pasok ang kahit government, walang pasok niyan. Okay? So that is official holiday. Okay? Sa mga hindi po nakakaalam, may pasok po ang MHS every Saturday hanggang February. Okay? So sa mga gusto yung mag-Bible study ng Saturday, basta hindi man nasagasaan yung practice ng worship team, pwede. Okay? So, ano meron dito? Ito lang catch. Okay, I need you to listen para alam nyo kung anong i-relay natin dun sa mga disciples natin na wala kayo dito. Okay. Hintayin po natin, basta ang mindset natin is ito ay overnight. Yun ang mindset, mindset. Hindi ko sinasabi ito ay magiging overnight. Nakadepende to kasi ang hirap na maghanap ng lugar sa totoo lang. Mahirap maghanap ng lugar. So kung hindi tayo makakita ng lugar, dito natin gagawin to sa Navigator. Okay? Magkano yung, Leo, pakitingnan magkano yung rate ng overnight dito? Magkano? Nakita mo ba? Yung overnight, yung dormitory. Per head yun, 330 yata, 400. Walang friend, no? Pinan yung kayo. Meron pa dyan? Rates. Dormitory. Meron ba? Wala. Sa'yo wala. Wala? Oh, yan. Okay, wala daw. According to... Ba't wala? Sabi naka-post dyan. Wala ratings ng gabi. Per hour lang po naman. Magkano per hour? Pag-alumni po na sa dorm, diba? Dorm. 385 to 14 bucks. Ano yan? Tawag dito. Hindi yan per hour. Ano yan? Overnight yan. Per head yan. Per head. Hindi per hour. Mali yan. Per head po, 380. Ayun, 380. Okay, thank you. So, 400 at least, di ba? Parang ganun dating. 400 datingan. Okay. Ito kasi, catch muna natin. Mamaya, kapaliwanag ko ano yung purpose itong refreshing retreat. Bakit? Pero may Sunday service ay Pastor meron. Ngayon, ito muna. Siyempre, ang goal natin makalayas dito. Okay? Makalayas, maka out of town. So, kung sakasakali, naway payagan, abangan ninyo may hinihintay lang ako na by tomorrow, kailangan mag-confirm. Kung magko-confirm ito by tomorrow, most probably, doon tayo, kung saan tayo nakapunta last year.
Okay? Most probably, doon tayo sa atin nakapunta last year. Alam niyo ba kung saan yung last year? Okay. Most probably. Okay? So, kung sakasakali mag-confirm to, okay, mag-ahala-hala tayo, mag-a-ICF ulit tayo. Okay? So, doon tayo malamang, pero ang ating magiging lugar doon, most probably, would be hindi yung ginamit natin last time, kundi yung mas malaki. Okay? Pero nakadepende yon sa availability ng lugar. Ngayon, kung meron pang ibang mag-open, example, mamaya pagka-uwi, biglang may in-open si Lord, o naka-ready na uli yan, saan naka-ready na uli tayo para isang linggong naman. Ang kasi, ang nakaka-amaze kay God, plano ko kasi dito na sana talaga. Okay, so walang mag-ano yung lugar, dito na tayo. Pero alam ko, marami sa atin gustong, huwag naman sa navigator, may iba-iba naman yung lugar, may iba-iba naman yung paligid ninyo, diba? May iba-iba naman yung panahon. Tawag doon, we tried pasensya na kasi may mga nangyari. Ako hindi ko na-organize yan kasi hindi namin na-organize kasi may mga nangyaring personal na bagay. So, hindi namin hindi ko na naayos sa totoo lang. But, gusto ko i-push through to para at least ma-refresh yung utak. Kasi the venue, hindi naman yung secondary yung venue. Yung pinakamahalaga dito yung gagawin natin dito. Hindi to team building tulad na sinabi ko. Ito ay moment saan mag-spend tayo sa presence ng God. Moment kung saan magpapabaptize tayo, magpaparefresh tayo sa presence ng Holy Spirit. Moment kung saan mamamahinga tayo sa Word of God. Amen ba? So may mga gagawin tayo, parang ayaw nyo Amen ba? Okay, sa mga nag-fire, hindi to tulad ng fire. Okay, hindi to dire-diretso. Okay, may mga momento. Kaya ayokong i-rush siya. Kaya as much as possible, ito ay 2 days and 1 night. Okay, hindi siya i-rush. So please, ang mindset nyo overnight, wait for until Tuesday, ang final confirmation. Kasi nakakamiss sa Lord. May nagpahiwatig ng pang-down. Okay? Ganun na lang kasimple. Hindi ko na sasabihin kung ano yun, kung magkano yun. Basta may nagpahiwatig ng pang-down. So pag ganun, parang mapapaisip ka na, Lord, saglit lang, may gusto ko pang gawin. So in other words, kung sakasakaling sa hala-hala tayo, actually kalahati na lang kailangan natin. Ganun kasimple. Okay? Ang bilis lang. Bigla may nagpahiwatig ng pang-down. But nevertheless, yung topic natin today, actually, konektado dito sa preparation for what the Lord is about to do sa lugar na to. Okay? Sa araw na yun. So sabi mo sa katabi mo, huwag kang mawawala sa Sabado. Yan. No, lakas mo, huwag kang mawawala sa Sabado. Sa mga nagkasabi na wala silang pera, okay, wait. Sa mga nagkasabi na wala silang pera, wala silang pamasahe, wala silang pambigay, pwede bang sabihin mo sa katabi mo, okay lang yan. Sabi mo, lakasan mo, okay lang yan. Lakasan mo, sabi mo, okay lang yan. Lakasan nyo, yan. Bakit? In the future, ikaw naman yung gagamitin ni Lord. Amen? Amen ba? Amen? So ngayon, mag-i-invest kami sa inyo para in the future, tayo naman yung gagamitin ng Panginoon. Amen po ba? Wala akong narinig. Amen po ba? Yan, okay. So, we're doing this. This is not only for first-timers. Lilinawin ko lang kung sa mga bago. Kung matagal ka na, kaya nga refreshing retreat This is para sa mga bago, nasa gitna, nasa matagal na, nasa mga nanlalamig, sa mga nag-aapoy. Ito ay para sa lahat. Okay? So, merong topic dyan na para sa lahat. Okay. Joshua chapter 3 verse 5. Biglang ganun, di ba? Okay. Joshua chapter 3 verse 5. Okay. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Okay, thank you class. Grabe, pasado-pasado kayo. Ulit! 1, 2, 3, go! Joshua told the people, consecrate yourselves, because the Lord will do wonders among you tomorrow. Yan, sabi mo sa katabi mo, wonders. Lakasan mo ngitian mo, sabi mo, wonders. Okay. Ang buhay Kristiyano, tingin kayo sa akin. Ang buhay Kristiyano, o ikaw na nag-serve sa Lord, ang buhay Kristiyano natin ay dapat tuloy. Diba? Dapat tuloy tayo.
Sabi mo nga sa katabi mo, tuloy-tuloy ka ba? Yan, tuloy-tuloy. Diba? Tuloy-tuloy. Pero, unfortunately, marami sa atin ay ganito. Tuloy, putol, tuloy-tuloy, putol-tuloy. Yung iba naman, putol-tuloy, putol-putol-putol-putol-putol, tuloy. Yung iba, tuloy-tuloy, putol times 100, tapos tuloy ulit. Tanungin mo katabi mo, ano ka ba? Okay? Ikaw ba si tuloy, 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 tuloy? Ikaw si tuloy, putol, tuloy, putol, 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 tuloy. Naiintindihan niyo ba yung sinasabi ko? Okay? Parang, ngayon nandito, next Sunday, wala, dito ulit, wala, dito ulit. O kaya pag ginanahan, nandito, present, then absent. Alam mo yung ganon? O kaya mas maganda yung iba, yung ginagawa ng iba, sige, kayo, ako, nandun present ako, tapos next week, ikaw mo nang ma-absent ngayon, di ba? Tapos, pero, nagkakalita na yung gano'n, di ba? Hindi yung kala mo nag-uusap eh. Kala mo nag-uusap, di ba? Minsan na gano'n eh. Hindi, real time tayo. O sabi mo sa katabi mo, ikaw topic. Yan, ikaw topic, di ba? Gano'n, di ba? Okay, hindi lang kasimbahan. Di-devotion ka, di ba? Devotion mo, tuloy, naputol, tuloy ulit. O kaya mamaya, tagal ng putol, tutuloy mo, tapos pag tinamad ka, ulit? Tutuloy mo, tama mali. Wala ko narinig, tama mali. O simplehan natin, Bible reading mo. Kamusta Bible reading mo? Tingnan mo yung katabi, kamusta? Tuloy, o tuloy, putol. Wala, tahimik. Okay. Kamusta Bible reading ninyo? Kamusta? Eto na lang. Last one. Kamusta ang relationship mo sa Lord? Tuloy ba? O tuloy, putol. Ibig sabihin ng putol, napuputol, tumitigil, nagpo-pause. Okay. Ito pag-usapan natin. Joshua 3:5. Simple lang Bible verse ko ngayon, pero malalim yung topic. May sinabi si Joshua sa mga tao, consecrate yourselves. Ngayon tatanungin mo, anong ibig sabihin ng consecration? Diba? Consecration, ibig sabihin nito, set apart. Consecration, ibig sabihin nito, exclusive ka para sa isang bagay. Consecration, ibig sabihin, you are being set apart for God's purpose. Okay? Set apart for God's purpose. Set apart for God's assignment. Ano pa? Parang sa Tagalog, itabi mo. Parang ito. Kunyari, i-concentrate ko tong bagay na to. So, itong tasa, walang ibang pwedeng gumamit nito. Pero para lang to, exclusive to, para kanino? Example, consecrate ko kay pastor. So, itong tasa na to, naka-consecrate lang para kay pastor. Naka-consecrate lang para kay Ate Mau. Ibig sabihin, oy, pag may ibang gumamit, sisitahin mo, ba't mo ginagamit yan? Para kay ate yan, para kay kuya yan. Meron ba kayong favorite na bagay na gamit sa bahay na walang ibang pwedeng gumamit kundi ikaw lang? Meron ba? Wala? Nakilala, pag may nakita ng ibang pamilya mo yun, pinagkasabihan nila kung sino nakagalit na. Meron ba? Tapos pag nasira, magagalit ka. Diba? Meron ba? Wala? Yun dito merong favorite na tasa sa bahay. Yan. Plato. Kutsara. Meron ba? Meron? Okay. Ngayon. Sa church. Meron ka ba ditong upuan na ito yung pwesto mo lagi? Yan, pwesto mo lagi. Diba? Diyan ka umuupo, walang ibang pwede umupo dyan, at pag may ibang pwede umupo dyan, maiinis ka kasi yung upuan ay naka-concentrate sa'yo. Pwede mo, naka-concentrate. Naka-set apart, di ba? Ibig sabihin ng consecration, ito ay sineset apart para sa isang purpose. Okay? Isang purpose. Tapos, anong purpose ng Lord pag sinabing set apart? Hindi ka basta-basta mag-set apart. So, paano ba mag-concentrate? Linawin muna natin. Paano ba mag-concentrate? Unang-una, syempre, you prepare spiritually. Okay? You prepare spiritually. Hindi ka pwede mag-concentrate na sabi mo, sige, tatabi lang ako. Hindi ganon. Sige, prepare ko lang yung sarili ko. Pag sinabi concentrate ka na agad, may kailangan kang gawin. Sabi mo sa katabi, may gagawin ka. Okay, may gagawin ka. So, we prepare spiritually. Anong ibig sabihin ng prepare spiritually? Basic things. We pray.
we worship, we spend time with the Word of God, and kadalasan, kadugtong kasama ng consecration, tinatawag na we fast. Magpa-fasting tayo. Okay? Pag sinabi consecrate, nire-ready mo ang sarili mo para sa isang gawain. Another one is, ibig sabihin, you do not just prepare spiritually, but you repent. Okay? You prepare spiritually, but we repent from our sins. So, ibig sabihin, nagpe-prepare ka, magpe-pray ka, mag-worship ka. Pag sinabi mo, consecrate mo yung sarili mo, okay, magpe-pray ako, magde-devotion ako. Hindi ka lang nagde-devotion kasi sinabi ng leader mo. Hindi ka lang magpe-pray kasi sinabi ng leader mo. Kasi nire-ready mo yung sarili mo sa isang gawain. Naintindihan niyo ako? Okay, number 2 is, during consecration, we repent from our sins. Ibig sabihin, nagsisisi tayo sa mga kasalanan natin. Bakit? Pag sabi consecration, para kang pinaliliguan. Kasama dyan yung word na sanctification. Sabihin mo nga sanctification. Lakasin niya, sabihin niyo sanctification. Sabihin mo, sanctify. So ano ibig sabihin sanctify? Nagpapalinis ka. Nagpapalinis ka sa Lord. Diba? At dahil nagpapalinis ka sa Lord, ang gusto mo mangyari ngayon, ikaw ay maging malinis sa mata ng Diyos. And the only way that you can be clean sa harapan ng mata ng Diyos, ikaw ay tawag dito? Ikaw ay maging ready sa Lord. Okay, let me give you this Bible verse quick lang. Okay. Okay, 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Okay. 1 Thessalonians chapter 5, verse 23. Sabi dito, andiyan na ba? Chapter 5. Ayan, okay. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Sanctify you completely, and may your spirit, soul, and body be kept sound and blameless for the coming of our Lord. So, ibig sabihin, lahat ng bagay blameless. Sabi mo nga blameless. Lahat ng bagay na hindi nakakaya-kaya sa paningin ng Diyos, ito ay iyong isusuko at ito ay ating papaayos sa Lord. Okay, ngayon, sa lumang nakasanayan nating religion, ang tawag natin dyan confession. Kailangan pumunta ka sa harapan ng pare, tapos ikaw ay mag-umumpisal, tapos minsan sasabihin nila mag-pray ka ng 10 Hail Mary, 10 Our Father, 10 Glory Be, maglakad ka ng... Depende sa kasalanan at bigyan ng kasalanan ng ano mo. Okay? Hindi ko pinopromote yung religion dito. Pero sabihin natin kung ano sinasabi ng Bible. Nasa Bible ba yun? Wala sa Bible yun. Okay? O, ito na ha. Wala sa Bible yun. Paano mo sinasanctify yung sarili mo? Simple, talk to God. Simple, sabihin mo lang, Lord, sorry. Nakagawa ako nitong kasalanan, nangopya ako, yung kaibigan ko, kinopya ko, and so on and so forth, di ko dilibre, nakaway ko yung katabi ko, naiinis. You simply ask God for forgiveness, at that's it. O, sabi mo sa katabi mo, yun lang yun. Diba, yun lang yun. Walang effort, wala kang kailangang gawin. As in, yun lang yun. Basta ang kailangan mo lang ay sincere, genuine na pagsisisi. Sabi mo sa katabi mo, seryosohin mo kasi. Seryosohin mo kasi, di ba? Sino dito pag humingi ka ng sorry, labas sa ilong? Di ba? O, bakit? O, sige, para matapos na, sorry na lang. Parang gano'n, di ba? Sorry na, para matapos na. Hindi yun ang consecration. Hindi yun ang... Pag sabi consecration, you really ask God for forgiveness. And talagang sinabi mo, Lord, forgive me. I have sinned before you. And that's all. And you believe, maniwala ka na nililinis ka ng Panginoon. Okay. Ngayon, meron lang akong isang issue dito. It doesn't necessarily mean na kailangan mo makaupos ng isang tissue, di ba? Isang tissue o kailangan basang-basa yung tuwalya o bimpo, kaiiyak, kakatulo ng uhog, kasi umiiyak ka kasi nagsisisi ka sa kasalanan mo.
Di ba? At humingi ka ng tawad sa Panginoon, tapos meron kang background music na worship, tapos na-touch ka ng worship, damang-daman mo yung worship, tapos nagiiyak ka at sinasabi mo, Lord, di ko na uulitin, and so on and so forth. Okay. Pwedeng nagre-repent ka nun. Paano naman yung simpleng isang tao, kunyari si Kuya Fritz, example lang ha, sumingin siya ng sorry sa Lord. Kasi hindi, tas lahat na nag-iiyakan, tapos siya hindi siya nung iiyak. Chill lang siya. chill lang siya, diba? Well, sabi niya, Lord, sorry Lord, hindi nga ka. Chill lang siya, As in, ano lang, walang emotion, walang lukang tumulo. May tanong ako, nagre-repent kaya siya? Anong sino may sagot ng oo? Paano naman yung umiiyak ng todo, yung basang-basaan? Alam niyo kapatid, mana, hindi nakikita ang repentance sa panglabas, kundi na sa loob. Kahit umiyak ka dyan, kung hindi genuine yung repentance mo, babalik ka lang sa ginawa mo. Pero kahit chill ka lang, hindi ka umiyak. Hindi naman yan nature yun eh. Hindi yan nature na crybaby. Diba? Hindi yan nature yung ganung bagay. Example, hindi mo pipilitin umiyak, di ba? Sugatan mo, tulungan mo ng kamatis. Tulungan ka naman sa, di ba? So, iyakin mo. Hindi ganon. Sabi mo sa katabi mo, wala sa iyak-iyak yan. Yan. Kung ang totoo, kung ikaw ay totoo nagsisisi sa mga nagawa mong sorry, napaka-understanding ni God, na isang simpleng sorry at simpleng Lord forgive me ay more than enough sa Kanya. Amen? Kaya tayo umiiyak kasi nasaktan ka dahil nasaktan mo ang Diyos. Amen ba? Hindi ka umiiyak dahil nadala ka ng music. Misa kasi yung music background, diba? Para makapag-repent ka, kailangan patutug ka ng worship song sa background, kailangan ganon. Hindi ganon. So, ano point ko? Yun ang ibig sabihin ng consecration. Consecration, hindi mo lang nire-ready yung sarili mo, kundi hinihingi mo ng tawad sa Panginoon lahat ng kasalanan na gawa mo. At, number 3, ikaw ay nagre-recommit sa Lord. Recommitment. You are recommitting your life to God. You are surrendering your life to God again. You are making a promises to God again. Lord, I will serve you again. Diba? So, nagpe-prepare ka, buwabalik ka sa spiritual life mo, inaayos mo spiritual life mo. Tinatanggal mo yung mga maling bagay. At pangatlo, ikaw ay magsiserve uli sa God. Sabi mo sa katabi mo, serve God. Lakasan natin, sabi mo, serve the Lord. Yan, no? Magsiserve tayo sa Lord. Diba? So, yan ang ibig sabihin ng consecration. Pag ginawa mo ito, tatlong ito, ayan na. Nakaset apart ka na. Tinatabi mo na yung sarili mo. At doon, papasok yung number 4. What is number 4? The number 4 revelation is this. God will show you what's the purpose of consecration. God will show you the purpose. May purpose eh. May purpose siya. Sabi sa Joshua 3:5, dito, meron kasing gagawin yung Israel, kailangan nila tumawid ng Jordan River. Tapos, sabi ni Joshua, bago sila makatapit ng Jordan River, kasi nandito sila, tapos yung promise ni God na sa kabila, at nasa gitna yung Jordan River. And then, kailangan nila mag-cross over. Pero sabi, bago kayo makatawid, bago kayo pumunta sa promised land, bago kayo makatapak sa promised land, kailangan i-consecrate nyo muna yung sarili nyo. I-ready nyo muna yung sarili nyo. Mag-prepare kayo spiritually, mag-repent kayo, mag-recommit kayo. Kasi pag may pangako ang Diyos, kailangan ihanda mo ang sarili mo sa pangako ng Diyos. Amen? Hindi basta, Lord, may promise ka sa akin, tapos matutupad yan, and so on and so forth, pag-aantay ako. No, it doesn't work that way. It doesn't work that way. Maling katuruan na magsasabi sa iyo na basta-basta dumarating ang pangako ng Diyos. No. You prepare yourself for the promise of God, or else you will waste the promise of God. Amen? You prepare yourself, even though how much God loves you and how much God is so, in love sa atin, sa iyo. Ang pangako ng Diyos ay nakadepende kung kailan siya mangyayari sa buhay mo. Just like dito sa Joshua 3:5. Until the Israel consecrate themselves, hindi sila makapasok ng promised land. Then sabi mo sa katabi mo, bulungan mo, sabi mo, maganda ka kasi. Maganda ka kasi, di ba? Maganda ka kasi.
Pastor, ito yung promise ni Lord. Pwede mo makuha yung promise ni God pero hanggang pintuan ka lang. Ikaw na sa isang bahay, ang pangako ng Diyos hindi lang hanggang pintuan. Ang pangako ng Diyos, meron siyang sala, meron siyang kusina, meron siyang mga kwarto, meron pa siyang backdoor. Yun ang promise ni God, meron pa siyang backyard. Marami sa atin, pag nakuha ang promise ni God hanggang pintuan lang, anong ibig sabihin nun? Hanggang nandun ka lang sa simula. Hindi mo naranasan yung fullness ni God. Bakit? Kasi hindi ka handa. Sabi ni Lord, pag yayamanin ka, yumaman ka, di ka alam mo, handa ka, promise ni God, nayaman na ako. Amen. Amen ba? O, wala nag-amen, so wala gustong yumaman dito. Diba? Oy, diba, yumaman ka. Ang problema, hindi ka consecrated. Ano kaya mangyayari sa'yo? Wala na. Para may mga tao na promote, sabi ni Lord, ipopromote niya ako, i-advance niya ako, o sige. Pero kung hindi ka consecrated, yung promotion mo, ipagpapalit mo sa Diyos. Hindi ka na makikita sa church, hindi ka na makikita mag-serve, so nasabihin mo ba pa rin ba, promise ni God yun sa'yo? The promise of God will never contradict His commandments. Okay, sulat natin yun. The promises of God will never contradict His commandments. The promises of God will never contradict His word or His instruction. Bakit kailangan mag-consecrate ng Joshua? Kasi kung babasahin nyo yung storya na to, bakit pa sila napunta sa promise? Bakit pa sila napunta doon? Bakit itong si Joshua, bakit may mga kasama siya ng mga Israel na kailangan tumawid ng promised land? Kasi ang original people, ang original na katanggap ng pangako, sorry for the word, sabi mo sa katabi mo, pasaway. Nakasama mo, sabi mo, pasaway. Nakatanggap sila ng pangako galing sa Diyos, yung mga matatanda, pero dahil hindi nila makita yung pangako na yun kaagad, ang dami nilang reklamo, ang dami nilang sinasabi, ang dami nilang balik na lang tayo sa dati, parang ganun. Kanino nila nirereklamo kay Moses. So, dumating yung point na because of their unbelief and complaining, the Lord made a decision na walang matanda, walang 20 years old pataas ang makakapasok ng promised land. And pati si Moses, na original leader ng panahon na yun, hindi nakapasok ng promised land kasi nainis eh. Diba sabi ni God sa kanya, magsalita ka sa bato para lumabas yung tubig. Nagre-reklamo yung mga tao, nadala ng emotion, pinalo yung bato, lumabas pa rin yung tubig. Pero sabi ng Lord, dahil hindi mo ako sinunod, hindi ka makakatapak sa promised land, makikita mo lang. Sulat nito, obedience to God is important. Diba? Obedience to God is important. Diba? So, consecrate yourselves. Kasama na niya pala ang obedience sa Lord. So ngayon, inassign ni Lord si Joshua bilang bagong leader ng mga Israel. At sabi, at ito na yung panahon kung saan ang kasama na ni Joshua ay mga 20 years old pababa. Sino dito 20 years old pababa? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Diba? Diba? Mga 20 years old. Ito na sila. So sila, nakita na nila yung promised land. Nandun na yung promised land. Sabi nila, tatawid na lang tayo. Pero sabi ni Joshua, bago tayo tumawid. Sabi ni Lord, concentrate muna tayo. Sapagkat yung mga pinanggalingan natin, yung ninuno natin, ang dami nilang sabit. So pag sinabi consecration, tinatanggal mo yung mga sabit sa buhay natin. Tinatanggal natin yung mga bagay na pwede maging dahilan para mabaliwala yung promise ni God sa buhay natin. Amen? Pero pag pumasok ngayon lang. Consecration is you're bringing order to your life. Sulat natin. You're bringing order to your life. So itong background story. Ngayon, ito na tayo. Balik na tayo dun sa kwento. So sa Joshua chapter 3 verse 5. Sabi dito, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Then Joshua spoke to the priest, saying, take up the Ark of Covenant and cross over before the people. Diba? So, merong command si Lord to consecrate pa kasi may magandang gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Kaya pala gusto ng Lord mag-concentrate tayo at linisin ang sarili natin, paayos ang sarili natin, dahil ganito.
Kasi may gagawing maganda. Sabi mo sa katabi mo, ngitian mo, smile, sabi mo, may gagawing maganda si Lord. Yan. Nakasabi naman, may gagawing maganda si Lord. Amen ba? Sino dito gusto may gagawing maganda si Lord? Wala akong narinig. Sino dito may gustong gagawing maganda ang Panginoon sa buhay mo? Amen. Amen ba? Amen. Promise? Amen? Totoo? Gusto mo ba? Wala. Thank you. Gusto mo ba? Takusan niyo naman. Gusto mo ba? Tanongin mo yung katabi mo. Gusto mo ba? Gusto mo? Gusto mo ba yung magandang bagay na gagawin ng Diyos? Yung wonderful things. Yung wonderful things. Ano ba yung wonderful things na yan? Ikaw na mag-isip. Maaaring ito yung promise ni God. Maaaring ito yung pinagpe-pray mo. Maaaring ito yung breakthrough mo. Maaaring ito yung opportunity mo. Hindi ko alam. Ikaw na mag-isip. Pero gusto mo? Gusto mo? Okay. Kahapon, pansinin niyo yung likod. Napansin niyo yung conference fee. Pansinin niyo yung conference fee. Pansinin niyo. May nakapansin ba dito pagkapasok mo? May nakapansin ba dito ng conference fee? Yung mga, minsan, malinis. Napansin niyo ba yung electric fan? Napansin niyo electric fan? Malinis na! Okay. Diba? Okay. Kasi kahapon, naglinis kami. Nagulat kami, ang daming basura. Ang daming tatapon pa rin. Baka hindi na naubos ang basura. Kahapon, magulo dito. Noong naglilinis kami, magulo. Kaya kahit yung bintana, gano'n yung mamaya yung daliri nyo, gano'n ninyo. Wala kayo makikita kaligabok. Di ba? Okay. Kahit yung ilalim no, wala makikita kaligabok. Yan. Magulo dito. Tapos ngayon malinis. Maganda. Maliwala sa mata. Ano po principle? Kasi may gusto kang gumanda. May gusto kang gawin si Lord. Guguluhin niya muna. Bago umayos ang isang bagay, may guguluhin mo na siya. Sinong gusto ang wonderful things ni God? Asa kamay? Wala na, isa na lang. Pastor, gusto mo ng wonderful things ni Lord? Handa ka ba magpagulo sa Diyos? Gugulin ka. Pwede ba i-shake mo ng konti ang katabi mo? Yung mahimal. Gugulin, i-shake ka niyan. I-shake ka ni Lord. Di ba? I-shake ka. Di ba? Yugin ka ni God. Di ba? Guguluhin niya yung puso mo. Guguluhin niya yung utak mo. Guguluhin niya yung mga bagay-bagay. Bakit? Kasi minsan, dapat tayo i-shake para matanggal yung mga sabit. Amen? Agree ba kayo? Di ba? Kailangan i-filter. Kailangan may tanggalin sa'yo. Kaya minsan, during sa time of consecration, kung kailangan ka nagpe-prepare spiritually sa Lord, napakatindi ng tukso. Tama mali? Di ba sa tukso, example, fasting. Kung tayo hindi ka nagpa-fasting, wala kang makain, walang pagkain, wala na libre, wala ganito, wala lahat. Nag-fasting ka. Alam mo yung kakain tayo. May libre. May ganito. Fasting ka, di ka doon dumating yung tukso. Tama mali. Diba, sa panahon na ikaw nagre-ready sa Diyos, sa panahon na nagpe-prepare ka spiritually, sa panahon na napakatindi ng tukso. Bakit? Kasi gustong gawin ng kaaway na mag-fail ka. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, ay para sa akin, para sa ating lahat, sabihin mo lang, tatagan mo kapatid. Tatagan mo, lakasan mo naman, tatagan mo, di ba? Tatagan mo, di ba? Sabi mo, Lord, para sa iyo lang ako. Sumigaw ka pa, Amen, Lord. Kino-concentrate ko yung puso ko para sa iyo. Gumanon ka. Ibig sabihin, ino-offer mo yung heart mo sa God. Tapos, dumaan yung crush mo. Tapos, binigyan ka ng flower, binigyan ka ng chocolate. Diba? Binigyan ka ng sa'yo. Ang gagawin mo? Ang gagawin mo? Kasasabi mo lang eh. Diba? Diba? Nag-aral ka. Sabi mo sa Lord, dinidedicate ko sa'yo. Another word pala for consecration is dedication. Okay? Dinidedicate ko sa'yo, Lord, yung mag-aaral ko. Mag-aaral ako mabuti, Lord. Kino-concentrate ko. Hindi ako mangungopia. Ganyan. Nag-aaral ka. Dumating exam at pinag-aralan mo, walang lumabas exam. At meron kang good friend. At sabi ng good friend mo, pare, kopya ka na. Anong gagawin mo? Di ba? Okay. Ikaw pa si mangungopia na lang muna ako, tapos magsisisi na lang ako. O ikaw si, hindi, concentrated ako, okay lang ma-zero ako. Yan. Ang kalaban ng consecration ay compromise. Ulitin natin. The enemy of consecration
is compromise. What is compromise? Compromise means, gagawin ko na ito ngayon, magsisisi na lang ako later on. That's compromise. Paano pag ginawa mo itong kasalanan ngayon, tapos may nahulog na missile, patay ka, hindi ka na nakapagsisi. Di ba? Paano pag nabagok ka, nagulas ka sa CR, hindi na. Hindi mo alam. Ano point ko? Point ko, compromise is very dangerous, so we don't do that. Ngayon, ganito. So, ano ibig sabihin nun? You want God to do wonderful things in your life. Pero lang 10 minutes. You want God to do wonderful things in your life, you need to concentrate yourselves. Pero unless willing kang magpaalo, unless willing kang magpagulo sa Panginoon, unless willing kang labanan lahat ng compromises, lahat ng tukso, of course, hindi siya magiging madali kung ikaw lang. Pero don't worry, sabihin mo sa katabi mo, kasama natin si Lord. Lakasan mo, sabihin mo, kasama natin si Lord. Lakasan mo, sabihin mo, kasama natin si Lord. May gagawin ng Diyos na wonderful thing sa buhay mo, Joshua 3:5. Ang promise ni God, nandiyan na lang sa kapila, napaka-basic ng message na to, ayun, nakita-kita mo na, pero bakit? Ang tanong, una, either hindi ka pa makapunta, natatanong mo pa lang, hindi ka makapunta kasi hindi ka pa concentrated. Or pangalawa, is this, nire-ready ka ni Lord kasi handa ka niya ng itawid. Handa ka niya ng italin sa promise ni God. Ano doon sa dalawang yun? Andun sa dalawang yun. Dapat handa tayo. Sige. Basahin natin ulit. 1, 2, 3, go. Joshua told the people, consecrate yourselves because the Lord will do wonders among you tomorrow. Maging prophetic tayo. Palitan mo yung Joshua ng pangalan mo. Basahin mo. Diba? Maureen told... Hindi, mali pala. Sorry. Balitan natin. Hindi pala. Sorry. God told Maureen. Yung Joshua, palitan ng Lord. The Lord told Maureen, example, wala pa na. Consecrate yourselves because the Lord will do wonders the Lord will do wonders to you tomorrow. Diba? The Lord will do wonders to you. Isip among you kasi tomorrow. Sige, sabay-sabay tayo ha. Okay. Basahin mo ha. Pwede mo yung sulat. Diba? Sabihin mo, okay, Michael, the Lord told Michael, consecrate yourselves because the Lord will do wonders in your life tomorrow. Amen? Naintindihan niyo ba? Sabay-sabay. Okay, 1, 2, 3, go! Sige, God told me. Sige, God told me. Okay, 1, 2, 3, go! Wait lang. Sorry. Kailangan kasi may pangalan. Iba kasi yung power ng pangalan. Kaya mentionin yung pangalan niya. Okay, 1, 2, 3, go! To me. Tomorrow. Question! Kailan yung tomorrow? Kailan yung tomorrow? Kailan yung tomorrow? Tanong yung katabi mo. Kailan yun? Kailan? Tomorrow, sa panahon nila Joshua, literal na kinabukasan to. Literal na, i-ready niyo sarili niyo ngayon kasi bukas may gagawin ng Diyos. I-ready mo ang sarili mo ngayon kasi simula bukas may gagawin ang Diyos. Tanda mo ha, ulitin ko yung word. Nag-get siya ba? I-ready mo ang sarili mo ngayon sapagkat simula bukas may gagawin ang Diyos. Amen ba? So, ang gagawin na yun ng Diyos, pwede niya mayroon siyang aalugin, may aayusin, may papagandahin, kasi may gagawin siyang wonderful thing sa buhay mo. It could speak ng tomorrow, it could speak ng literal na bukas, literal na 1 week, literal na 1 month, o baka literal na 1 year. Pwede natin, sa ibang, sa ibang, tawag ito, tingin. Sa ibang church, ginagawa nila kasi magto-2025 na. Ang ginagawa nila dito sa 2025, sinasabi, consecrate yourselves, church, for the Lord will do wonders in your church next year. Ginamit na natin ito dati.
So ngayon, ewan ko bakit ito nilagay ni Lord sa heart ko to share sa inyo guys. And merong isang bagay na, eto nga, na kinay-call yung worship, Helen, sige bro. May isang bagay na dahilan para ito ay magtuloy-tuloy at ito ay word ng consecration. Pag hindi tayo nagko-consecrate, listen everyone, kung hindi tayo nagko-consecrate, at hindi natin sineset apart ang sarili natin. Of course, ang Christian life natin ay tuloy-putol. Pero kung gusto mo ang buhay natin ay magtuloy sa Panginoon, dapat katutunan natin na mag-consecrate kay God. Whether, listen everyone, whether nakikita natin yung pangako or hindi. Alam mo, pinaka-the best sa klase ng consecration, nagko-consecrate tayo sa Lord, hindi dahil lang sa promise ni God. Nagko-consecrate tayo sa Lord kasi ayaw natin malayo sa Panginoon. Amen? O kaya, ayaw natin mawala kay God. O kaya, ayaw natin mawala ang pagsuserve kay Lord. O kaya, ayaw natin na hindi natin maririnig si Lord. Kasi, ang isang tao nagko-consecrate at madalas sa mag-consecrate kay God, malabo sa kanyang manlamig sa Diyos. Question. Kailan tayo huling nag-consecrate kay God? Kailan mo huling sinabi sa Lord, Lord, nandito ako, gamitin mo ako para sa purpose mo? Kailan mo huling ka humingi ng tawad sa Panginoon? Kailan ka huling nagsisi? Kailan ka huling lumapit? Kailan ka huling inayos yung mga bagay-bagay na kailangan mo ayusin sa Lord? Kailan mo sinabi kay God, Lord, mag-i-spend ako sa iyo ng oras, ng minuto, ng oras para manalangin lang, mag-worship ako sa iyo? Kailan mo huling, Lord, alugin mo ako, ayusin mo yung buhay ko, ipakita mo sa akin, may prayer si David, sabi ni David, Lord, ipakita mo sa akin yung mga bagay sa buhay ko na hindi ka aya-aya sa iyo. Diba? Know my heart, God. Ipakita mo, i-expose mo yung mga bagay. Ngayon, nasabihin, i-expose. Bakit i-expose? Kasi, yung bagay na yon ang magiging dahilan ng ikakasira ng bagay, ng future o destiny o promise ni God sa buhay mo. Kaya niya ina-expose kasi ayaw ng Diyos na either maging dahilan yon para hindi makuha ang promise ni God o kaya wala pa sa order yung bagay na yan. Bigyan ko kayo ng isang example without name. Maaaring iba dito, maaaring baka magkaroon kayo ng clue. Ano ba? As a pastor, I'm not happy whenever I hear a leader na nabubuntis ng wala sa oras. Okay? As a pastor. I'm not, especially kahit former leader ko pa yan. Okay? Kahit former leader ko pa yan. It doesn't bring gladness to my heart na mababalitaan ko sa Facebook, social media, na mayroong mga may certain person na, uy, buntis na ganito. Buntis na ganito. Okay, so may gender reveal o whatever, malalaman ko na lang. And minsan, nakakalungkot na, uy, ito yung person na nagpo-promote ng purity before, o ito yung person na nagpo-promote ng holiness, o ito yung person na nagpo-promote ng right values, ito yung person na nagpo-promote ng Word of God, and so on and so forth. Unfortunately, nawala na sa church. So, sabi ko, okay, sige, mag-pray na lang. Wala namang magagawa eh. So, and syempre nakikita mo pa rin kasi ang isang tao may value sa Kristiyano, nandiyan yan, naka-implant na sa iyo eh. So, papakita mo sa Facebook, di ba? Thank you God, thank you sa ganito, thank you sa baby, thank you sa ganito, thank you ganito, thank you ganito. Sorry for the word, napaka-banal, napaka-God glorifying ng post. But, kasi hindi ka concentrated sa Lord, walang kalalaman yung bata. Walang kinalaman na ba't nabuo yung bata o nabuntis kasi may compromise na nangyari. What happened? Yung bata, this is real talk, ayun, they're asking for prayer. Nasa alanganing sitwasyon ngayon. As I speak. And
It doesn't bring joy sa heart ko. It doesn't bring joy. Lilinawin ko lang. Yung iba, magulo yung buhay. Yung iba, naging magulang nang wala sa oras. It doesn't bring joy sa akin. Pero ito kasi yung pinaka-point ko, at ito yung pinakamadaling makuha ng lahat eh. Na, pastor, bakit ganun? Kasi, hindi ito usapan na nasa simbahan ka, kasi hindi pang no. Ang usapan dito is ano yung dinadala mong consecrated heart mo. Yung heart mo ba consecrated? Kasi kung ang puso mo concentrated, kung saan ka makapadpad na planeta, alam mo yung dapat mong gawin. Amen? Alam mo yung do's and don'ts. But higit sa lahat, pag nauntog ka na, hindi ka na magpapauntog ulit. Amen? Diba? Alam mo na yan eh. So, ang prayer ko, ay Lord, ganun ba? Yung iba, kinonsecrate ni God, binuo ni Lord yung business na buo, instead na ibigay sa Diyos yung business ulit, nilagyan ng compromise. Ano nangyari? Nawala yung negosyo. Nandito yun, nasaksihan din natin. Yung iba, kinonsecrate ni God lahat ng nangyari sa buhay niya, binigay sa Lord lahat, kahit hindi niya naiintindihan yung mga decision making, o Lord, sige, bahala ka na. Ano nangyari? Pinagpaala ng Diyos. O diba? Pagpaala. Karoon ng pagpapala si Lord. Totoo. So, anong ibig sabihin nun? Sabi mo sa katabi mo, consecrate. Sabi mo sa katabi mo, lakasan mo, sabi mo, consecrate. Consecrate. Lakasan mo, consecrate. Consecrate. Kaya sabi ba tayo tumayo? Handa ka ba magpa-consecrate sa Lord? Handa ka ba magpa-consecrate kay God? Wala ko naririnig. Sabi mo sa katabi mo, pas-consecrate tayo. Ito ang oras kung saan may pangako ang Diyos sa iyo. May pangako ang Diyos sa simbahan, may pangako ang Diyos sa ating lahat. Yung offering natin mamaya na lang sa conference bihan. Okay. May pangako si Lord. Pero kahit gaano maganda ang pangako ni Lord, hindi mo basta-basta, pag hindi ka, pag nakuha mo yun na what seems a promise from God, ay nakuha natin through compromising. Minsan sa simula lang maganda yan. At biglang mag-i-spiral down. As a pastor for 11 years and as a servant ng Lord for 20 years, hindi ako perfect, lilinawin ko lang. Madami akong supply. And minsan na lang, magtatanong na lang ako sa Diyos, di ba? Bakit ako? Ba't ginagawa ko? Ba't ganito? Ba't ganyan? Then I realize it's because of the grace of God. Totoo. Dahil sa grasya ng Diyos, kaya tayo nakakatayo sa harapan. Dahil sa grasya ng Diyos, kaya tayo nakaka-serve, kaya tayo nakakasunod sa Lord. Amen ba? Dahil sa grace of God. Pero, meron akong niremind sa akin si God yung isang araw na mas maganda na yung paluin ka ng leader mo kaysa ang Diyos ang pumalo sa iyo. Mas maganda ng pagalitan ka ng pastor mo kaysa ang Diyos ang pumalo sa iyo. Kasi kung hindi ka makukuha sa salita ng leader mo o ng spiritual covering mo, ang Diyos ang magsasalita sa iyo. Pag ang Diyos nagsalita sa iyo, based on my own lessons in my life, you will love it. You will love it. Kasi may latay. Alam mo, kasi turon pa na ba? Kasi may bangat. Kasi may bangat, yung bangat na yun nasa forever sa may latay. Anong ibig sabihin nun? Mapapwersa ka magbago. Kasi pinalo ka dahil mahal ka. Pinalo ang Israel eh. Inuubos yung matatanda. Tinira yung bata. Anong tawag mo doon? God is gracious. Pero it doesn't give us the right to abuse the grace of God. That's why it's better for us to concentrate ourselves. Amen? And whenever God tells this message about this, parang, that's one. Parang sinasabi niya na, oh, this is your chance. This is our chance. Pero kung pala sanang preaching na ganito, on your own. On your own.
come here to the throne of grace with confidence. Lapit tayo sa grasya ng Diyos. Lapit tayo sa trono niya. On our own. Amen? Pag ikaw na lang, pag wala ng ilaw, wala ng church, wala ng tapos ng Sunday service, ikaw na lang mag-isa sa bahay mo, ikaw na lang sa ang Diyos, o kaya naglalakad ka dyan, walang ibang tao nakakakita. The best time to consecrate yourselves is si Lord lang, ikaw lang. Walang nakikita ganito. Di ba kayong dalawa, Lord? Umiyak ka sa bahay mo, mag-repent, di ba? Magpaayos, mag-commit, or whatever. Between you and God. And I will tell you, when you do that, God will do wonderful things in your life. God will start to do wonderful things in your life. Mag-alam mo naman ang konti. Amen. Sige. May naiintindihan ba tayo? May natutunan ba tayo? Tanong may katabi mo. May natutunan ka ba? May nabago ba? May nabago ba? So, sino dito lalabas na magpapakonsentrate? Diba? Panginoong Diyos, kami po'y lumalapit sa inyo. Turuan po ninyo kami, Lord, na isurrender lang lahat. Consecration. Kasi sabi sa Joshua, may gagawin magandang bagay. Pero yung magandang bagay na gagawin mo, hindi mangyayari, Lord, kung hindi kami handa tanggapin. At yun nga, tulad ng illustration kanina, naguguluhin muna bago ayusin. At ito rin yung susi para magtuloy-tuloy kami. Ito rin yung susi para kami lumalim sa inyo. Ito rin yung susi para mas makilala ka namin. Ito yung susi para hindi kami panlamig, hindi kami mawala. Ito yung susi para hindi namin makalimutan ano ang instruction mo. At higit sa lahat, ito yung susi, Lord, para lalo kami ma-inlove sa iyo. And God, ito nga yung pinakamahalaga. Yung ma-inlove kami sa iyo, bonus na lang yung promises. So right at this very moment, Lord, we're praying na consecrate us. Humihingi kami ng tawad sa mga kasalanan na gawa namin. Humihingi kami ng kapatawaran sa bawat kasalanan, sa bawat disobedience, rebellious spirit, pagmamatigas, magiging pasaway, o ano ba, Panginoon, na hindi nagbibigay ng kawalatian sa pangalan mo. Humihingi kami ng tawad, Lord, whether ito ay nagkami lang o involve ng ibang tao. Humihingi kami ng tawad right at this very moment. And right at this very moment, God, bigyan mo kami ng opportunity ng bagong puso. Tulad ng sinasabi sa Jeremiah, give us, Lord, a heart of flesh, remove the heart of stone. Tanggalin mo yung pagkamanhid ng puso ng bawat isa. And help us, Lord God, na magkaroon ng isang broken spirit, ng isang broken heart, Lord. Isang puso na talagang mag-aalay ng pagsamba sa iyo. At higit sa lahat, Lord, on our own, turuan mo kami, Panginoon, na pag kami nalang isa tayo, dalawa na lang, Lord, hindi kami mahihiyang lumapit sa iyo. Hindi kami mahihiyang magpakumbaba. At hindi kami mahihiyang mangako na ayusin ang mga bagay na kailangan ayusin. Bilang isang simbahan, Lord, humingi kami ng tawad sa mga magulong bagay na nangyari. At kami pinagpapakumbaba. Lord, tulungan mo rin ang bawat isa maging teachable. Lahat ng sabit, tanggalin. Lahat ng disorder, ilagay sa order. At lahat ng bagay na dapat meron kami, ilagay. Salamat po, Panginoon. Can I ask everyone to put your hands on your heart? And let's start this simple prayer. Follow after me. And starting tomorrow, on your own, start to consecrate ourselves. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon Diyos, simula sa araw na to, tulungan po ninyo ako. Manindigan, labanan, lahat ng tukso na pwedeng sumira ng consecration ko. Tulungan po ninyo ako, Lord, na mag-consecrate ng tama, ng maayos. Maging matatag sa harap ng tukso, sa harap ng sitwasyon, sa harap ng shaking, at lalo sa harap ng paglilinis. At darating ang panahon, makikita ko po ang pangako po ninyo at ang wonderful things. Just let me pray for you. In every heart in this room, God, ilagay mo yung puso na kailangan ng bawat isa. Anong klaseng puso yun, Lord? Puso ng pagsamba? Puso ng pagpapakumbaba? Puso ng teachability?
Puso, Lord, ng commitment. Puso, Lord, ng forgiveness. Lord, just give that heart to everyone. Salamat po, Panginoon. We bless you. We love you. In Jesus' name. Everyone says, Amen. And palakpakan natin ang Panginoon. Pwede magyakapin mo yung katabi mo. Isang maigpit na yakap sa katabi mo. Okay. Kaya guys, bago tayo picture taking muna tayo kasi lipat tayo sa conference before our offering. Okay, alas ba na? Okay? Sige.